Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa rehiyon ng Mindanao. Ito po ang kwento. Sunod-sunod na putok ng baril ang sumalubong sa amin dito sa bulubunduking bahagi ng Lanao. Hawak-hawak ko ang aking arma na ito. Ay tinalon ko na ang kanang bahagi ng aming truck para lamang makaiwas sa mga nagdadaan ng kamatayan dala ng mga bala ng aming mga kalaban. Nakipagpalitan pa ng putok ang aming puwersa laban sa mga pinaghihinalaan naming mga rebelde. Nang makatago ako sa naglalaki ang gulong ng truck ng army, ay tumingal po ako at nakipagpalitan na rin ako ng putok. Matindi ang naging palitan ng putok. Nang magpapalit na ako ng magasin, ay dun ko napansin ang iba kong mga kasamaan. Hindi ko alam ang tiyak na bilang, pero kita kong may mga nalagas na sa aming puwersa, sanhi ng pag-ambush na yun. Dahil dun, ay lalong napuno ako ng galit at pinangunahan ng aking emosyon. Sunod-sunod na putok ang iginanti ko. At nang napansin kong parang papaatras na ang mga kalaban namin, ay walang ano-ano ay gumapang ako paikot ng truck. Napansin ko yun dahil nabawasan na ang mga nagpapaputok ng baril sa kanilang panig. At nang masiguro kung papaatras na nga sila, dahil na rin sa labis na pagbawas ng kanilang pagpapaputok, ay gumapang akong pasugod at paabante sa kinaroroonan nila. Kita ko ang isa sa mga taong labas na papatakbo kung kaya't agad-agad ko itong pinaputokan. Ngunit hindi ito tinamaan. Kaya sinugod ko pa ito. Sa tindi ng galit ko, ay hinabol ko ito hanggang sa kaloob-looban ng kagubatan na yun. Ang pagkabungad ko, ay may nakaabang na armadong lalaki at nakatutok na ang armalite nito sa akin. At nasa harapan nito ay isang matandang lalaki na hawak-hawak niya sa liig sa pamamagitan ng kanyang bisig. Nagkatitigan kami nang bigla nitong kalabitin ang gatilyo ng kanyang baril. Ngunit walang balang lumabas. Wala na itong bala. Kaagad kong tinakbo ang kinaroroonan ng lalaki. Nang bigla itong sumigaw at akmang tutuluyan ang matandang sakal-sakal na niya sa leeg. Bigla akong napatigil sa aking kinatatayuan. Hindi ka naman mapaputokan dahil baka matamaan ko yung matanda. At dahil sa awa ko sa matanda, ay ibinaba ko ang aking armas. Pagkababa ko ng baril, ay kaagad itinulak ng lalaki ang matanda at agad ay nagtatakbo palayo. Kaagad kong dinampot ang aking baril at agad nilapitan ng matanda. Abot-abot ang pasasalamat ng matanda sa akin. At nang tangka ko siyang isama sa aming sasakyan upang madala sa ligtas na lugar, ay tumanggi na ang matandang lalaki. Salamat na lamang, iyo. Pero malapit lang kaming nakatira dito. Mas lalong mag-aalala ang aking pamilya kung sasama pa ako sa inyo. Isa pa, ay hindi naman ako napano. Pero maraming salamat. Sagot pa ng matanda. Kung kaya't hinayaan ko na lamang siya. At siya na lamang ang umalis ng kusa. Pagkabalik ko sa aming sasakyan, ay galit na galit sa akin yung isa naming opisyalis.
mapapahamak daw kami sa ginawa ko. Pero bukod dun, bilib na bilib naman sa akin ang iba kong kasamaan. "Buddy, lakas ang loob mo ha. Sinugod mo pa talaga," sabi ng isa kong kasama. Baka mayroong anting-anting yan. Kaya ang lakas ng loob. Grabe kanina eh," sabi pa ng isa. "Hindi. Nagdilim lang yung paningin ko kanina. Lalo nung nadali yung iba natin mga kasamaan," sagot ko naman. "Pero sa susunod, ingat ka din ha. Kahit gaano ka pa katapang. Bala lang ang katapat. Susugod lang tayo kapag kailangan. Pero huwag yung alanganin," sabi naman ng isa naming opisyal. Pinakinggan ko ang lahat ng kanilang mga payo. Tama din naman sila. Kung minsan nagiging padalos-dalos talaga ako. Lalo na't pag nauunahan ako ng aking emosyon. Pero natatawa na lang ako sa nagsabi na may anting-anting daw ako. Wala naman akong ganun. Ang totoo niyan, hindi pa nga ako nakakakita ng anting-anting. Saka hindi ko din alam kung maniniwala ba ako dun o hindi. Pero ang iba kong kasamang sundalo, meron talagang mga ganyan. Naririnig ko sa kanilang kwentuhan. Sumunod na linggo. Tanda ko nun magmamahal na araw na nun. Sa kalapit na baryo naman kami nagpunta. Ayon sa impormasyon, may namataan daw dito sa lugar na to. Dun sa mga target ng puwersa ng gobyerno. Dito raw ito nagtungo. Alam namin ang peligro sa pagdaan dito dahil kamakailan lang ay naambush kami malapit lang sa lugar na to. Nang papalapit na kami, ay nagkaroon muli ng putukan. Pero sa pagkakataong ito, ay handa na kami dito. Nagkaroon agad ng palitan. Buti na lamang talaga at liblib ang lugar para walang ibang madadamay na mga ordinaryong tao. Tumagal ang putukan. Ngunit paglaon ay isa-isang nabawasan ang pagpapaputok ng mga kalaban namin. Kung kaya't maingat kaming sumugod. Pagapang kami na umabante sa lugar. At mukhang nasisiguro naming naririto ang leader ng tinatarget naming grupo. Nang maya-maya pa, ay bigla na lamang may sumabog ng napakalakas. Parang bumaliktad ang mundo ko. At nagpaikot-ikot ang aking mga paningin. Naririnig ko na lamang ang mga putok ng baril at mga sigawan ng mga tao sa aking paligid. Hanggang sa nagdilim na ang aking paningin. Nang magising ako, ay hindi ko na malaman kung asang lupalop na ako. Ngunit ginaw na ginaw ako. Para akong inaapoy ng lagnat. Kung kaya't ipinikit ko na lamang muli ang aking mga mata. Nang pagmulat muli ng aking mata, ay medyo maayos-ayos na ang aking pakiramdam. Ngunit medyo napabalikwas ako dahil nasa loob ako ng isang kubo. Ngunit pagbiglang galaw ko, ay nakaramdam ako ng matinding sakit mula sa aking hita. Amang, magpahinga ka lang muna dyan. Hindi pa lubusang naghihilom ang iyong sugat, sabi ng matandang babae sa akin nang lumapit ito nang makitang napabalikwas ako. Sa kagustuhan ko ng bumangon, ay nagpumilit ako. Subalit talagang masakit ang aking hita. Doon ko pa lamang napagtanto na nagtamo ako ng napakalaking sugat sa aking hita, maging sa binti.
at sa aking paa. Balot na balot ito ng mga halamang gamot at iba pang mga dahon na nakalagay dun, habang nakatali naman ng tela sa ginawang benda rito. Dahil dun ay nakatulog na lang muli ako dahil na rin sa labis na sakit. Sa muli kong paggising ay medyo nagulat ako dahil doon ko lamang napagtanto talaga na malaking bahagi ng aking hita, maging binti at paa, ay talagang napinsala. Tinangka akong tumayo, subalit biglang kumirot ang aking paa. Maya-maya ay dumating muli ang matandang babae. Magandang araw po, bungad ko. Maraming salamat po sa pagkupkup po sa akin. Kayo po bang nagdala sa akin sa inyong pamamahay? Tanong ko. Ay, hindi amang. Nakita ka ng aking asawa. Duguan ka nun. At nag-aagaw buhay. Kung kaya't pinagtulungan ka naming dalhin dito, sagot ng matandang babae. Maraming salamat po. Ngunit hindi pa ako tapos sa aking pagpapasalamat, ay may dumating na naman na isang matandang lalaki. Mabuti naman at nakabawi-bawi ka na. Magpalakas ka lamang dyan at ikaw ay makakabalik na. Bungad niya ito sa akin. Tinitingnan ko lamang ang matandang lalaki dahil parang pamilyar sa akin ang mukha nito. Ngunit habang iniisip ko yun, ay nagpasalamat na muli ako. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tay, sa pagligtas sa akin. Kung wala po kayo, malamang wala na rin po ako. Utang ko pong buhay ko sa inyo. Sagot ko pa. Nakaw iyo, wala yan. Ganon din naman ang ginawa mo sa akin. Iniligtas mo rin ako sa tiyak na kapamakan. Ako yung matandang tinulungan mo, yung nakaraang linggo. Sabi pa ng matandang lalaki. At dun ko pa lamang napagtanto yun. Kaya pala pamilyar ang kanyang itsura. Siya pala yung matanda na kamuntikan ng i-hostage ng lalaki. Subalit, masyado pang matindi ang sagot ng... Subalit, masyado pang matindi ang sugat na tinamo ko. At dahil sa tindi ng hapdi, ay pinilit ko na lamang magpahinga. Namalagi pa muli ako sa kanilang kubo ng ilang araw, habang inaantay na gumaling ang aking sugat. Subalit sa tingin ko, ay matatagalan pa ito. Mga sumunod na araw, ay sinubukan ko muling tumayo. Nakakalakad naman na ako. Subalit medyo makirot pa rin ang aking mga sugat. Pero pwede na ako maglakad. Habang kausap ko si Mang Erning, ay muling nagpasalamat ako. At nasabi ko na rin sa kanya na nahihiya na ako sa paglagi ko sa kanilang bahay. Mang Erning, mas maigi siguro ipaalam ho natin sa akin mga kasama na narito ako. Para na rin po, hindi ako maging pabigat sa inyo. Pakiusap ko. Maganda sana yan, iyo. Subalit, hindi kami basta-basta pwedeng pumunta sa kampo ng mga sundalo. Naiintindihan mo naman siguro ang sitwasyon sa lugar na ito. Baka kami naman ang mapag-initan. Sagot pa ni Mang Erning. Nakatingin lamang sa akin si Mang Erning na parang nababasa nito ang aking isipan.
Dahil na rin sa kabutihang loob mo, may ibabahagi ako sa iyo. Ngunit, kinakailangan mong kayanin at tiisin ang hirap nito. Tamang-tama, dahil Miyerkules Santo ngayon, sa Biyernes Santo. Maghanap ka ng bukal na tubig o kung saan ang tubig ay nagbubukal. Ngunit hindi masyadong napupuntahan ng mga tao. Pagkarating mo dun, magdala ka ng kawayan o patpat na may 2 pie ang haba. Dapat ay eksakto ang haba nito. Bago mag 12:00 ng gabi ng Biyernes Santo, ay magtungo ka sa bukal na yun at hahampasin mo ang bukal na yun ng dahan-dahan. Aantayin mong magkaroon ng pagbabago. At kapag may sumama na tubig sa daladala mong patpat, paghampas mo, ay kaagad mo itong kuhanin. At kung ikaw ay magtatagumpay, kahit anong sugat na iyong mata mo ay madaling maghihilom at gagaling kung iyong babasain lamang. Pagkarinig ko nun ay agad akong kinilabutan. Hindi naman ako mahilig magpapaniwala sa mga gantong bagay. Pero kinilabutan ako sa sinabi na yun ni Mang Erning. Ngunit mag-iingat ka. Hindi ito magiging madali. Ang bilin pa sa akin ni Mang Erning. Nakatiloy muna ako sa bahay nila Mang Erning habang nag-aantay bago mag-Biyernes Santo. At bago pa magtakip silim ng Huwebes Santo, ay umalis na ako ng bahay nila Mang Erning at tinahak ang patungo sa kagubatan. Hinahanap ko ang itinurong bukal ni Mang Erning. At sa kalagayan ko, ay napakabagal ko maglakad. Bukod pa sa may kalayuan din itong itinuro ni Mang Erning. Pero desidido ako. Subalit, doble ingat pa rin ako. Habang hinahanap ang bukal na yun, hindi ko kabisado ang lugar. At maaaring may nag-aabang sa kalaban naming grupo ang maaari kong makasalubong. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. At inabot ako ng higit 5 oras sa kakalakad. Ang tindi na ng sakit ng paa ko at lalong tumindi ang kirot ng aking sugat. Pero patuloy pa rin ako sa kakahanap sa nagbubukal na tubig na yun. Bit-bit ko lamang ng gabi na yun ay ang kawayan na may habang 2 pie. At meron din akong bit-bit na telang pula. Napakalayo ng lugar. Subalit, narating ko rin. Nakita ko din ang bukal na hinahanap ko. Pagkarating dun, ay nagpahinga ako ng konti at nag-antay na lamang ako bago pumatak ang 12:00 ng gabi. Ang tahimik ng lugar. Buti na lamang at sinabayan ng liwanag ng buwan ang aking paglalakad para kahit papano ay may liwanag akong nakikita. At pagpatak ng eksaktong 12:00, ay naupo na ako sa gilid ng bukal. Inihanda ko na ang dala kong kawayan. Nasa kanan kong kamay ang kawayan at nakaabang naman sa aking kaliwang kamay ang pulang tela. Ayon na rin sa bilin ni Mang Erning. Sinubukan kong hampasin ang tubig ng dahan-dahan at nagtalsikan ng tubig kagaya ng aking inaasahan. Inulit ko lamang ang paghampas ng kawayan sa may tubig. Inulit ko ng inulit. Hanggang sa nakaramdam na ako ng may
mga matang nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may mga nakatingin sa akin mula sa paligid. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Aminado akong matapang akong tao, pero kakaiba ang kilabot na nararamdaman ko sa puntong ito. Pero nagpatuloy lang ako sa paghampas sa tubig. At sa muling paghampas ko, bigla na lamang parang naging malapot ang tubig. Parang sobrang lapot nito, na parang isang kagaya sa isang sasa. Ganun ito kalapot. Nang makita ko ang mga kakaibang nilalang sa aking paligid kasabay nun, lahat ay nakatuon ng tingin sa akin at sa daladala kong patpat. Iba-iba ang kanilang mga itsura. Mga kakaibang nilalang na sigurado kong ay hindi mga tao. Ang iba'y nagtataglay ng mga sungay. Ang iba naman ay napakahaba ng kamay. Ang nahagipan ng paningin ko ay ang babaeng nakaputi, ngunit napakahaba ng itim na buhok nito na parang 2 katao ang haba. At napakalago ng buhok nito. Halos mabitawan ko ng patpat sa sobrang kilabot na nararamdaman ko. Ngunit nagpatuloy lamang ako sa paghampas. Nang sa muli kong paghampas, ay dumampi sa dulo ng kawayan ang tubig na napakalapot. Lumapot ito at dumikit sa dulo ng kawayan. Agad-agad nagsiloksuhan ng mga kakaibang nilalang sa aking paligid at nag-uunahan kunin ang dumikit na tubig na yun sa dulo ng aking kawayan. Bigla akong hinatak ang kawayan papunta sa akin na para akong kumasa ng baril. At naramdaman ko na lamang na may bumangga sa akin hanggang sa nagpagulong-gulong ako sa gilid ng bukal na yun. Pakiramdam ko ay dinumog ako ng mga nilalang na yun. Gulong ako ng gulong hanggang sa naramdaman ko na lamang na nawala na yung mga sumugod sa akin. Parang biglang tumahimik ang paligid. Kaagad kong hinahanap ang kawayan dahil nabitawan ko na ito. Hindi ko alam ang gagawin. Ngunit nakaramdam ako ng pag-init sa aking kaliwang kamay. Nang buksan ko ang aking kalawang kamay, ay nakita ko ang kislap ng gabutil na tubig na lagkitan. Mukhang nasa aking kaliwang kamay ang tubig na lagkitan. Kaagad kong inalala ang sabi ni Mang Erning. At dahil dun, ay kumuha ako ng tubig sa bukal at isinahod yun sa aking kanang kamay. At dahan-dahan kong ibinuhos sa aking paa. Halos lumuwa ang aking mata sa sobrang pagkamangha. Nang unti-unting naghilom ang naglalaki ang sugat sa aking paa. Kung kaya't kumuha po ulit ako ng tubig, at binasa ko na ng tuluyan ang aking paa. At hindi nagtagal, ay nakakapaglakad na ako ng kagaya sa dati. Magaling na at naghilom na ang mga sugat sa aking hita, binti at paa. Manghang-mangha ako sa nangyari. Umaga na nang nakabalik ako sa bahay nila Mang Erning. Pagkabalik ko, ay sa hilatya pa lamang ng aking muka, ay alam kong alam na ni Mang Erning na nakuha ko na ang aking pakay. Abot-abot ang aking pasasalamat at saka ako nagpaalam na babalik na sa aming kampo. Makalipas ang ilang linggo kong pagkawala,
ay bumalik ako sa aming kampo. Pagkakita sa akin ng isang body ko, ay halos nagtatatakbo ito dahil akala niya nakakita siya ng multo. At nang mahimas-masan ito, ay saka muli lumabas at tinawag ang aking mga kasamahan. Akala namin, buddy, wala ka na. Akala ko multo ka eh. Oo nga, binalikan ka pa namin dun sa area eh. Inahanap namin yung katawan mo. Hindi namin makita. Buti na nga lang nakaligtas ka. Ang husay mo. Gulat na gulat ang aking mga body yung pagkakita sa akin. At tuwang-tuwa ang mga ito. Dahil isang masamang damo daw ako. Dahil nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Pagkapasok ko sa loob ng kampo, ay pinagre-report na ako ng aking mga opisyal sa may regional command office. Dahil nasa KIA na daw ako. Ngunit bukas pa ako makakapunta doon. At ayoko namang maiwan sa aming barracks. Kung kaya't sumama ako sa aking mga body sa kanilang operation ng araw na yun. Binalikan muli namin ang bulubunduking bahagi na yun ng probinsya. At dahil sa tangan ko na ang tubig na lagkitan, ay ang lakas na ng loob ko, higit pa sa dati. Pakiramdam ko ay may misyon ako na dapat kong tuparin. At iyon ang ipagtanggol ko ang aking bayan at ang mga kasamahan ko. Ngunit sa pagkakataong ito, bukod sa baril, ay ang una kong isinukbit sa aking katawan ay ang lagayan ng tubig. Pagkadating dun sa area, ay ako na mismo ang nangunguna sa pagsugod. Sa isip-isip ng mga kasama ko, ay parang wala akong kadala-dala. Bagamat malakas ang loob ko, ay mas naging maingat naman ako. Dahil nung nakaraan ay nadali ako ng mga bomba na nakabaon sa lupa o yung mga landmines. At dun ako naging maingat. Maya-maya pa, ay nagkaputo ka na. At sa pagkakataong ito, parang hindi inaasahan ng mga tinatarget namin ang aming pag-atake. Yung iba ay tinangkapang lumaban, subalit kaagad na silang pinaputokan ng aming puwersa. Pinaulanan na agad namin ng mga bala. Ang isa kong body ay sigaw ng sigaw dahil nakita niya ang isa sa mga leader ng grupong tinutugos namin. Ngunit tumakas ito. Subalit nakita ko rin siya. Kung kaya't hinabol ko ito kahit saan pa ito lumusot. Hindi ko na alintana ang mga sugat o gasgas o kahit ano paman. Sa isip-isip ko hindi ako tinatablan yan. Nang maya-maya pa nagkaroon ng mga pagpapaputok sa mga kakahuyan. At mukhang madadali ang kasama ko. Kung kaya't sinalo ko ang mga balang tatama sa kanya. Tinalon ko ito. Sunod-sunod ang pagpuputok nito. At saka ako nagpados-dos sa putikan. Pagkaramdam ko ng tama sa akin, ay agad kong kinuha ang lagayan ko ng tubig. Ramdam ko ang tama sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. At agad kong binuhusan yun ng tubig. At sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, ay niluluwa ng aking katawan ang mga balang bumaon dito. Agad naman akong pinuntahan ng aking body. Ngunit pagdating nito, ay gulat na gulat ito dahil nakatayo na agad ako upang makahanap ng pagtataguan. Nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa akin at takang-taka na parang wala akong tinamong tama. Nagpatuloy ang putukan. Ngunit nagpatuloy din ang paggapang ko upang madakip ang isa sa mga leader nila.
Ako ang patuloy na humahabol sa leader nilang yun. At ang mga kasama ko ang bahala sa iba. At sa paghabol ko, ay nakita kong napasubsob ang leader na yun at dumosdos ang muka sa mga batuhan. Na-corner ko na. At hindi na ito makakawala pa. Hawak-hawak ko ang aking armalay at itinutok na ito sa leader na yun. Nakatingin lang ito sa akin na parang inaantay na lamang ang kanyang kapalaran. Nang biglang may tumawag sa akin. Iyo! 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 Naabusesan ko kung saan nanggagaling ang boses na yun. Pagtingin ko, ay si Mang Erning. Kaagad humarang si Mang Erning upang takpan ang taong tinutugis namin. Iyo, pagpasensyahan mo na. Pero, wag mo namang kitilin ang buhay ng taong ito. Ang taong ito ay ang aking apo. Bigla akong natigilan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil nasa harapan ko ang isang taong naging dahilan ng aking kamuntikan ng pagkamatay. At nasa harapan ko rin ang taong utang ko ang aking buhay. Makalipas ang halos 1 oras, ay bumalik na ako sa aking grupo. "Oh, Fulgencio, naabutan mo ba?" tanong ng commanding officer namin. "Hindi, sir. Nakatakas eh," sagot ko. "Ayos lang. Ang importante, lahat tayo ligtas. At bukod pa dun, inakubkob natin ang kanilang kampo. Tara na, bumalik na tayo sa kampo." Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po.